po ay patuloy na magbibigay ng atin pong papuri at pagsamba sa Panginoon habang nagmi-minister po sa atin ang Sanctuary of Worship. God bless you. Sa bawat patak ng luha, sa aking kahinaan,
sabi mga kapatid in Hebrews chapter 12, verses 5 to 6, "My child, don't make light of the Lord's discipline and don't give up when He corrects you. For the Lord disciplines those He loves and He punishes each one He accepts as His child." And that's what I love most about God's Word. Sa bawat pagtutuwid ng Panginoon, sa bawat katotohanan po na mahahayag sa atin, naroroon din po ang comfort ng Panginoon na hindi po panghuhusga ang ginagawa ng Panginoon sa atin, kundi ito po ay driven by His love, driven kung sino po tayo sa Kanyang harapan. Kaya ganun na lamang po ang pagpapaalala sa atin lagi ng Panginoon sa tuwing tayo po ay may magagawang pagkakasala. Kapag may magagawa po tayo na hindi ayon sa Kanyang kalooban. This past few weeks in my prayer, lagi pong nangungusap ang Panginoon na wala pong ibang pabalik upang manumbalik sa Panginoon, kundi ang magpakumbaba at ang magsisi. I love what Pastora said, na bukas ang church para sa mga nagnanais bumalik sa atin pong Panginoon. Mayroon pong mga hindi makabalik dahil nauunahan ng hiya, nauunahan po ng pagmamataas at emosyon at iba-iba pa pong bagay. But the Lord always gives me this message to preach na nariyan lamang ang ating Panginoon. Hindi kung ano ang nagawa at ginawa mo, kundi ano ang gagawin mo upang muling manumbalik. Kumusta po ang intensyon ng ating mga puso upang manumbalik po tayo sa Panginoon? It will all start here. Sa kondisyon po ng ating puso. Maaaring kasama ko po kayo ngayon, pero malayo po ang puso nyo sa Panginoon o nagsisimula na itong lumayo. Kumusta ang kondisyon ng ating mga puso? Pastor, hindi ko maramdaman ang presence ni Lord kahit anong gawin kong pakikinig. Pastor, very flat ang pakiramdam ko. Hindi ko maipaliwanag, pero sa tuwing uuwi po ako, parang natapos na lang ang service. Pastor, I'm physically in the church, pero hindi katulad ng dati ang init na nararamdaman ko. Pastor, hindi ko na maalala when was the last time I spoke in tongues. Ngayong araw na ito mga kapatid, the Lord wants to touch your hearts. To touch our hearts. This is a very special message from the Lord to assess ourselves again and again and again. Hayaan po natin na suriin ng Panginoon ang ating pong mga puso. Basagin kung kinakailangan upang mas mahayag siya sa ating pong mga buhay. And this is a very special message also to our visitors na anuman po ang ating pong mga nagawang kasalanan, anuman po ang mga pagkakasala natin, lagi po ang Diyos ay open arms na tatanggapin po tayo upang tayo ay sa pag nagsisi, naroroon po ang kapatawaran na naisibigay ng ating pong Panginoon. And it will all start here, sa kondisyon po ng ating pong mga puso. Why don't we sing this song again? This is a prayer na, Panginoon, kung kinakailangan basagin mo ang puso namin just to reach you, naririto kami, Panginoon. Itataas namin ang aming mga kamay dahil nais namin magpakumbaba sa iyong harapan at sa iyong presensya. Ikaw ang dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat. Itataas ang aming mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, o ang alay ko. Ito ang alay namin, Panginoon. Ang aming mga puso nagpapakumbaba kami, Panginoon. Itataas ang aming mga kamay sa Diyos na mahabagin, sa atin na tunay, o ang nanay ko ay pusong basag
nagpapakumbaba sa iyong presensya. Hayaan nating suriin tayo ng Panginoon. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko. Ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso namin, Panginoon. Ano man ang sitwasyon, ano man ang kondisyon ng aming puso, nawa, Panginoon, ito iniaalay namin sa iyo upang tuwirin at iwasto ito, Panginoon. Suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ang iyong kalooban. Suriin mo ang puso ko, suriin mo ang buhay ko, ninanais ko ikaw. Itataas ang aming mga kamay sa Diyos na mahabagi, sa ating natunay, o ang halay ko ay pusong basag, nagpapakumbaba sa iyong presensya. Maghari ka. Isa pong malakas na palakpak sa ating Panginoon. Hallelujah. Palakpak po na para sa Panginoon na nagbigay buhay sa bawat isa sa atin.